Mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ito ay pinamagatang Pulmong. Hindi nyo ba alam, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ito ay mayroong ibig sabihin patungkol sa mga kababalaghan. Tahimik ang baryo ng San Roque, isang liblib na pamayanan sa gilid ng kagubatan ng Cordillera. Payak ang pamumuhay ng mga tao rito, mga magsasaka, mangingisda, at ilang negosyanteng pumupunta sa bayan tuwing linggo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may matagal nang umiikot na alamat. Kapag dumating ang Setyembre 8 sa gabi ng kabilugan ng buwan, naglalabasan ang mga nilalang na hindi mo gugustuhing makita, ang mga aswang. Araw pa lang ay ramdam na ng mga matatanda ang kakaiba. Ang mga baboy ay ayaw kumain, ang mga aso'y paos sa walang tigil na alulong, at ang mga ibon sa gubat ay biglang nagliparan na parang may tinatakasan. Ang mga bata na may pinapasok agad ng kanilang mga magulang, pinagbawal na maglaro kahit maliwanag pa ang araw. Lahat ay naghahanda para sa isang gabing puno ng kaba. Pagsapit ng gabi, ang buwan ay unti-unting umangat, maliwanag, bilog na bilog, at tila mas malapit kaysa dati. Sa liwanag ng ganito, malinaw na tanaw ang bawat puno, bawat bahay at bawat kaluskos. Ngunit imbes na magdala ng ginhawa, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang kilabot. Nagsimula ang lahat sa isang ungol mula sa kagubatan. Malalim, parang hindi galing sa tao. Sunod-sunod ang pagaspas ng pakpak, mahabang huni ng uwak at ang tila bang ungol ng hayop na pinapatay. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang mula sa dilim, mga aswang na baluktot ang anyo, mapupula ang mata, mahahaba ang kuko at tila, at ang ilan ay may pakpak na parang higanteng paniki. Sa bakuran ni Mang Celso, isang magsasaka, unang nagpakita ang tatlong aswang. Tinamba nila ang kanyang baka. Sa isang iglap, bumulwak ang dugo at umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng hayop. Halos mapatigil ang tibok ng puso ni Mang Celso habang hawak ang kanyang itak. Diyos ko, pulong niya. Nagsimula na. Sa kabilang dulo ng baryo, si Aling Marta, ang matandang albularyo, ay agad kumilos. Kinuha niya ang kanyang mga langis na itim, mga orasyon, at kandilang pula. Pinahid niya ang langis sa pintuan ng bawat bahay at iniutos sa lahat. Walang lalabas, hawakan ng bawang, hawakan ng krus. Ang gabi ay sa kanila pero ang bukang liwayway ay sa atin. Ngunit hindi lahat ay nakinig. Ang batang si Pedro na nawawala ang kanyang ama sa bukid ay lumabas upang hanapin ito. Nahuli siya ng isang aswang at halos tangayin sa himpapawid. Nagsisigawan ng mga tao, ngunit bago siya madala palayo nakahabol si Mang Celso at tinaga ang nilalang. Sa sigaw ng aswang, umalingaw-ngaw ang buong baryo at yon ang naging hudyat ng mas marami pang darating. Mula sa kagubatan, dumami ng dumami ang mga aswang. Para silang hukbo na gutom, ang mga lalaki ng baryo ay nagsipaghawak ng sibat na may bawang sa dulo. Ang iba na may asin at apoy. Ang mga babae at batay na sa gitna, binabantayan ni Aling Marta na walang tigil sa pagbibigkas ng orasyon. Ngunit sa bawat aswang na napaatras, tatlo ang sumusugod. At sa gitna ng kaguluhan, dumating ang pinuno. Isang nilalang na halos doble ang laki ng tao, may pakpak na kayang takpan ng tatlong bahay at ang matay pula na parang naglalagablab. Sa tinig na parang yumanig sa buong baryo, nagsalita ito, "Ngayong gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang inyong dugo ay amin. Walang makakatakas." Nagkaroon ng matinding labanan. Ang mga sibat na may bawang ay bumaon sa laman ng mga aswang, nagbubuga sila ng nakakasulasok na sigaw. Ang asin ay parang apoy na sumusunog sa kanilang balat. Ngunit sa kabila nito, ang dami nila ay tila walang katapusan. May mga bahay na winasak, mga hayop na tinangay, at mga tao na halos madagit. Si Aling Marta, pawis na pawis sa pagdarasal, ay tinaas ang krus at kandilang pula. Sa ngalan ng Diyos, umatras kayo, sigaw niya. At parang milagro, ang liwanag ng buwan ay biglang lumakas, tila isang espada ng liwanag na tumatama sa lupa. Sa bawat aswang na tatamaan ng sinag ng buwan, ang balat nila ay nasusunog at sila ay napapaatras. Galit na galit ang pinunong aswang. Lumipad ito at sumugod kay Aling Marta, ngunit sinalubong siya ni Mang Celso at iba pang lalaki. Nagkaroon ng sagupaan, kukulaban sa sibat, pakpaklaban sa itak. Sa huli, tinamaan ng liwanag ng buwan ang pinuno. Nagsisigaw ito habang unti-unting naglaho sa hangin, ngunit bago tuluyang maglaho, nag-iwan ito ng babala. Babalik kami sa susunod na kabilugan.
At kapag bumalik kami, wala nang makakaligtas. Pagsapit ng madaling araw, tahimik ang baryo. Wasak ang ilang bahay, patay ang maraming hayop, ngunit ligtas ang karamihan sa tao. Lahat ay nagsama-sama sa kapilya at nagpasalamat. Ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay hindi na nawala. Alam nilang hindi iyon ang huli. Mula noon, tuwing Setyembre, walang lumalabas ng bahay. Ang buong baryo ay nagdarasal, nagsasabit ng bawang at nagsisindi ng kandila. Dahil sa gabing iyon, nakita nila mismo ang katotohanan. Ang mga aswang ay totoo at sila ay muling babalik. At sa bawat kabilugan ng buwan, ang hangin ay may dala pa ring bulong. Mga iyak, mga ungol, at ang nakakatakot na tinig na umaalingaw-ngaw sa dilim. Hindi Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV. Kwentong Kababalagan.